Your priorities change you. Just seek first the kingdom of God. Church, your path will change if you avoid temptation. Your purpose changes if you glorify and live to glorify the Lord. Huwag tayong mamuhay, mga kapatid, hallelujah, sa ating mga present life ngayon na hindi natin involved, hindi natin isama ang Panginoon at hindi makapag-glorify sa Panginoon. I encourage everyone, amen, pag tayo, mga kapatid, ay pinagpala ng Panginoon. Sabi ng pangako ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 28, verse 1, down to verse 14, yan ay mga provisions and promises ng Lord. Pag tayo ay patuloy sumunod sa Panginoon, huwag natin gayahin ang old man at ang man of God, the first king, mga kapatid. Yes, sumunod siya sa una, pero nalinglas siya, natempt siya, mga kapatid. Huwag natin payagan na mangyari sa atin yun. Sumunod tayo sa katulad ng mga wise man na ito. God will change our mind. God will change our heart. God will change our directions, mga kapatid. Church, the wise man left differently than they came. You can have, hindi mo maangkin ang totoong encounter sa Panginoon kung manatili kang unchanged. Hindi mo masabi na na-encounter mo ng Panginoon pero ganun ka pa rin. Tandaan mo, nangako na at mayroon ng declaration ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Let any man be in Christ, he is a new creation. Bago ka na kasi. Huwag ka lang magbago, kundi bago ka na talaga sa Panginoon. Huwag kang magpatalo sa ating laman. Huwag kang magpatalo sa kagustuhan natin. Huwag kang magpatalo sa kagutuman. Huwag kang magpatalo sa appetite katulad ng man of God, the first king. No, huwag tayong papayag na ganun, mga kapatid. Kundi ating isipin palagi, Lord, binago mo na ako. Hindi pwedeng magtagumpay yung ating kagustuhan. Lord, binago mo na ako. Hindi pwedeng magtagumpay yung takot na meron ako ngayon. Lord, binago mo na ako. Hindi na ako pwedeng maging negative, kundi ikaw ang tumawag sa akin na ako ay sa'yo lamang aasa, Panginoon. There are warnings around us. Ano purpose? For safety and for our fulfillment. Kaya pala, alam mo sabihin, kaya pala, maraming mga tao ngayon na magulo ang buhay at isipan. Why? They never pinapakinggan ang salita ng Diyos. I don't know if you are convinced with me. But this is my real story. Pag ang salita ng Panginoon present sa tahanan ng mga anak ng Diyos, there is peace. Pag ang salita ng Panginoon, ang awitan ng mga pagpupulit, pagsamba at mga panalangin, presente sa tahanan ng mga anak ng Diyos, mayroong fulfillment sa longing ng ating mga puso na hindi natin mahanap sa iba. Why? Totoo ang salita ng Panginoon. Sa salita lang ng Diyos ating masumpungan ang kapayapaan na ito. Sa salita ng Panginoon ating lamang masusumpungan ang buhay na walang hanggan. Why? His Word is alive and Jesus Christ is the Word. The wise men, balikan natin, hindi sila nagipag-argue sa angel to have delay. But they immediately, like we're saying immediately, swiftly, mabilisan na pagsunod. Agaran, paspasan, white kuskus balungs. Immediately, they obeyed the voice of the instructions ng Panginoon. Church, true worship always leads to obedience. Ang totoong pagsamba natin sa Panginoon ay ito'y nagdudulot ng magandang pagsunod natin sa Panginoon. Why, Pastor? Because we cannot give a true worship to the Lord kung hindi ka marunong sumunod sa Kanyang salita. Hindi pabayaan ng Panginoon. Once na tayo sumunod lamang sa kalooban ng Panginoon, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Mas piliin natin, kapatid, ang pagsunod sa mga salita ng Diyos. Dahil iingatan at may pag-iingat ang Diyos doon.
Pag sinabi ng Panginoon na huwag mo nang balikan yon, brad, sister, huwag na nating balikan yung maling direksyon na ating pinanggalingan. Mag-iba na tayo ng way, mga kapatid. Doon na tayo sa dapat na direksyon ng nais ng Panginoon. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct your path. God will allow to change the direction, but He will not change your destiny. Church, inaalaw ng Diyos na mabago minsan ang ating direction. But don't worry, we have the same destiny. Kaya huwag kang masaktan kung nabago ang pamaraan, kung nabago ang plano, kung nabago ang way. Huwag kang mag-alala, huwag kang magtampo. Ang kailangan, hindi na bago ang ating destinasyon. Huwag kang babayad, church, na mabago din ang destinasyon mo. Pag mabago ang direksyon, church, ang Diyos ay dapat na nangako sa atin na mayroong kingdom, mayroong langit, mayroong Diyos sitting upon the throne. At ang nais na tayo kanya makasama nga mga kapatid. Mag-obey sa mga salita ng Panginoon. Piliin natin mga kapatid na kahit nahihirapan ka, kahit nagugutom ka physically, kahit meron kang longing mga kapatid, pero pag ang sinabi ng Panginoon ay sinabi niya, huwag nating hayaan, amen, na may mga taong mag-suggest sa iyo. Huwag tayo makinig sa suggestions ng kaaway. Huwag kang makinig sa suggestions ng mga false people, false teachers, false pastors, false prophets, mga kapatid, na against sa utos ng Panginoon. Piliin natin, mga kapatid, sa ating panahon na ating mas ibigin na sundin ang mga salita ng Diyos. We are now in the last days. Nasa huling panahon na tayo, mga kapatid. Nasa huling kapanahon na tayo. Naliliglig na ng Panginoon. Amen, ang kanyang mga anak. May mga test sa buhay ng bawat isa. But we must to choose to focus